So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content. And for today's video, phone comparison tayo. Samsung Galaxy A37 versus sa Samsung Galaxy A57. Ano kaya ang perfect na smartphone ng para sa inyo? Tara, pag-usapan natin. So for today's content mga idol, pag-uusapan natin ang Samsung Galaxy A37 and itong Samsung Galaxy A57. So itong dalawang smartphone na to ay sobrang benta noong June 2026 at syempre arangkada pa rin sila ngayon July 2026. And syempre for today's video, pag-uusapan natin kung ano ba yung difference sila kasi marami pong naguguluhan kung ano bang perfect smartphone ang para sa kanila. Mag-A57 ba sila or magsa-Samsung Galaxy A37. No worries, dito sa ating video, tutulungan ko kayo mag-decide kung anong perfect na smartphone ang para sa inyo. And syempre, ang magandang balita kasi sa dalawang smartphone na to, marami po ang kanilang binagsak ng presyo. So, super duper low prices po ang A57 at ang A37. Biruin nyo mga idol, pwede nyo na lang makuha itong mga smartphone na to sa parang almost 50% ng kanilang SRP. So, pag-usapan muna natin ang SRP nila. So, dito muna tayo sa Samsung Galaxy A37. Si Samsung Galaxy A37 mga idol, ang SRP po neto, hindi ako nagkakamali, nasa 26,000 pesos, medyo mataas. For the 8GB, 128, again, 128GB, 26,000 pesos. 28,000 pesos for the 8GB, 256. So, two variants lang ang A37 pero maganda balita sa online dito sa ating video. Pag tinap mo yung video na yan, dito may shopping button. Mura at bagsak presyo na mo ka itong A37. Pwede nyo ito makuha at a possible price na 12,000 pesos for the 8GB 128. Pwede nyo makukuha ito ng mas mababa at depende po sa offer sa sale. Kaya dito lang kayo bibili sa ating link dahil meron pong special discount na naghihintay sa inyo up to 1 to 2,000 pesos off. So, napakalaking discount para dito sa A37 mga idol. Biruin mo from 26,000 pesos down to a possible price na 13,000 pesos. So, ganyan kamura, ganyan kasulit itong A37. Dito naman tayo sa A57 mga idol. Si A57, ito yung top of the line sa A series. Ang SRP nito for the 8GB 128 is 29,000 pesos. Medyo mataas. 8GB 256 is 31,000 pesos and 12GB 512 is sa 38,000 pesos. Ito ang napaka-sweet spot dito. Pwede nyo makuha at possible below price na 15,000 pesos to. Possible below lang yan ha. Pero usually ngayon nag-range siya sa 17,000, 18,000, 16,000. Mura pa rin mga idol at bagsak presyo. Compare naman pag binili nyo to sa offline store na ganyan ka presyo, ganyan ang presyo niya, di ba? Ang layo ng difference. Kaya dito na kayo bumili sa ating link dahil No Worries official store po yan ni Samsung. So again, from 29,000 pesos down to a possible price na 16 or 15,000 pesos. Depende po sa offer, of course, ng ating discount voucher. Okay, kaya dyan lang kayo bibili sa ating link. So, yun nga. Sa video na to, syempre marami naguguluhan. Mag-A57 ka ba or A37? So, sabihin na natin, compare na lang natin sa kanilang possible below price, diba? So, ito is possible, nasa 16,000 pesos to 15,000. Ito, 13,000 pesos. So, yun. Unang-una natin i-discuss yung display. So, when it comes sa display ng A37 at ng A57 mga idol, wala silang ganun pinagkaiba. Both smartphone ay equipped ng 6.7 inches. So, mataas kasi yung needs of brightness sila, babaan natin. So, it's a 6.7 inches Full HD Plus 1080p resolution, Super AMOLED display po itong mga smartphones na to. At syempre, 120Hz both ito. Ang pinaka-main na difference sila mga idol pag kinompare mo sila side by side is yung notch, yung punch hole display. As you can see dito sa A57, mas maliit po yung punch hole nito compared dito sa A37 na medyo malaki lang siya ng konti. When it comes sa bezel, yun, mas manipis din ang bezel and chin ng A57 compare sa A37 mga idol. So when it comes sa screen size, needs of brightness and all, hindi naman sila nagkakalayo, parehong-pareho lang mga idol. So dun lang talaga sa pagkalaki ng bezel niya. Yes. And when comparing dito sa dalawang smartphone na to, mas malaki nga si A37 compare sa A57. Isang reason dyan is yung kanyang large bezel. Again, same screen size, pero mas malaki po ang A37 dahil sa kanyang bezel or yung form factor niya.
Design-wise, as you can see naman, both smartphone ay ma-identify nyo lang sila mga idol sa color. I think sa A57 wala atang ganitong color. Lilac ang meron dito. And walang icy blue ang A37. So sa A37 kasi lavender, gray, green, white at charcoal, while the A57 is gray, navy, lilac, and icy blue. So when it comes sa design, side by side mga idol, wala silang pinagkaiba. Ma-identify nyo which is A37 and A57 sa kulay. Again sa kulay po dahil I think hindi sila walang lavender nga sa sa A57. So yun mga idol, sa design parehong maganda, minimalist pero may dating or eye catcher siya. And ang maganda dito sa dalawang smartphone na to, both ay protected na IP68 water and dust resistant. So yes, itong dalawang smartphone na to ay legit na pwede nating masubmerge sa water within 30 minutes. Kumbaga, tawag dito, napaka-sweet spot yan when it comes sa kanilang protection. Ka-protection nilang iPhone 17 Pro Max and Samsung Galaxy S26 Ultra. Ito yung mga smartphones po na legit na pwede masubmerge sa water. Biruin nyo, below 20,000 or below 15,000 pwede masubmerge sa water. Napagandang addition yan. Compare sa mga ibang brands na nasa IP66, pababa ang mga protection na hindi po yung pwede masubmerge sa water. It is water resistant, pero hindi po sila pwede masubmerge sa water. So, dito sa dalawang smartphone na to, yun ang maganda. Pareho silang nasasubmerge sa water. So, ang pinaka-main difference nitong dalawang smartphone na to is, of course, the processor. Sa Samsung Galaxy A57 is Samsung Exynos 1680, while the Samsung Galaxy A37 is Samsung Exynos 1480. Last year, or yung kanilang predecessor, huge ang kanilang difference when it comes to processor. Dahil sa A36 is Snapdragon, sa A56 is Exynos. Ito, both Exynos 1680 and 1480. When it comes sa clock speed, dun lang sila talaga pinagkakaiba. Dito sa A37 is 2.75 GHz, ito is 2.9 GHz. So, mas mabilis ng konti lang ang A57 mga idol. Pero when it comes sa processor or yung pagiging compact ng processor is 4 nanometer both smartphone, meaning pag 4 nanometer ang processor mo, power efficient yan, maliit, so matipid yan sa battery mga idol. Even though itong dalawang smartphone na to ay both na meron 5,000 mAh battery capacity, power efficient po ang A37 at A57 dahil sa kanilang smaller processor and of course sa kanilang napagandang software optimization na nagbe-blend in doon sa kanyang battery capacity. Again, even though 5,000 sila, matipid din po sa mga battery itong mga smartphones na to dahil sa kanilang software optimization. So again, both smartphones ay pareho na-release, syempre. So, pareho sila ng software. It's Android 16 right out of the box with One UI version 8. Both smartphone ay pwede pong ma-update up to 6-year major operating system ng Android. So, napakatagal. Nagsimula to sa Android 16. Pwede itong mawalan ng update sa Android 22. So, 2032 pa itong mawawalan sa update. At pag nawalan siya sa update, hindi pa doon nagtatapos ang cycle niyan. Dahil yung mga applications ay masusupport pa ng Android 22, di ba? So matagal pa po ang lifespan ng A37 and A57. So when it comes sa ganyang factor, pareho sila at hindi sila wala silang pinagkaiba. Kung gusto niyo na may pinagkaiba sa camera, pero hindi ganun din nagkakalayo. So, si Samsung Galaxy A57 and A37 ay both ay merong 50 megapixel main camera. Pinagkaiba nila is sa ultra-wide camera. Si A37 ay 13 megapixel, si A57 ay 13 megapixel, si A37 ay 8 megapixel ultra-wide camera. Both smartphones ay merong 5 megapixel macro lens. Both smartphones ay may 4K video recording support sa rear at front-facing camera with a front-facing camera na 12 megapixel. So, when it comes to quality, based on my observation dito mga idol, nung nag-camera test ako, both smartphone ay napakaganda po ng camera performance. So, as you can see dito sa ating photo sample, ayan, pareho maganda. Pareho magandang color reproduction ng kanilang screen. Parehong magandang color reproduction ng kanilang camera. Even the front-facing camera mga idol, sobrang linaw dito sa A37 and the Samsung Galaxy A57. So, this is the A37 and this is the A57. So, again, performance ng camera, outstanding. Mapa low light, mapa outdoor. Syempre, pinaka-perfect na
gagamitin nyo to is sa outdoor. Napakaganda, lalo na pag may, yung tama ng ilaw, perfect na perfect, ay bibigyan talaga kayo nito ng outstanding camera quality. No worries when it comes sa speakers, parehong-pareho. Dual steer speakers, silang dalawa, parehong malakas mga idol. Ayan, as you can see, when it comes sa right side, both ay nandito ang kanilang power button and yung volume rocker. Sa taas naman, pareho din ang placement ng kanilang microphone. Sa left side, parehong wala. Pero dito sa A57, meron pa tayong antenna band. Sa baba naman, both din, pareho sila ng placement ng SIM tray, microphone, Type-C port, at yung speaker grills. Pero sa A37, as you can see here, meron siyang additional dito na, I don't know kung additional microphone siya. Yan. So, yung secondary speaker ng dalawang smartphone na to ay nasa earpiece. So, napaka-solid ng kanilang speaker. Napakalakas mga idol. Pinaka-the best din dito is napakabilis ang kanilang charging rate. It is support ng 45 watt fast charging rate. Pero pinaka-main lang na nakakalungkot is wala po itong charger right out of the box. So, walang charger. So, bibili pa kayo ng charger niyan. Lahat naman ng smartphones ngayon ng Samsung ay wala pong charger na kasama. Kaya bibili talaga kayo mga idol. Pero again, for the A37 and A57, ang pinakamaganda i-recommend na brand outside Samsung is Anker, Ugreen, or Romos. So, yan yung mga third party na mga original charger na magandang i-recommend para sa inyo. Again, both smartphone ay merong 5,000 mAh battery capacity. So, as you can see, when it comes sa ating phone comparo, real talk, wala silang ganung pinagkaiba na sobra. I think, based on my observation, ang pinaka-main lang na difference is the processor and yung camera performance. Pero, when it comes sa offer ng storage, mas may lalamang lang to ng konti dahil may 512, ang A37 wala. Yun lang mga idol. Pero design, aspect, screen display and all, almost parehong-pareho lang ang A37 at A57. So, kung sa sale price natin i-base, usually around nasa 3,000-ish ang kanilang price difference. So, for me, ang pinaka-main talaga lang na pinagkaiba nito is the processor. Don't worry, A37, napakaganda pa rin ng kanyang performance. At again, nakuha ko to sa sale ng 6.6, 10,000 pesos lang. Ito nakuha ko ng 14,000 pesos. Again, baka pwede nyo makuha yan ng 7.7. Kaya again, mga idol, dito lang kayo bumili sa ating link hanggang may available stocks pa ng A37, ng A57 at A37 dito sa ating link. Etong dalawang smartphone na to, literal na magagandang mid-range smartphone na pwede nating ma-offer ngayon 2026. Ang laki po ng kanilang discount ngayon. 8GB 128. Yan ang pinakamababa nila. Usable naman yan mga idol. I know it's not a perfect fit for their price. Pero syempre, appreciate natin ang laki po ng tinapyas ng presyo nila. Meron naman silang 256. I think for the A57, pwede mo makuha ng 18 to 20,000. Ang A37, pwede nyo makuha ng 15 to 16,000 pesos sale price. So, yun mga idol, hopefully nakatulong ito sa inyo. Kung nagde-decide kayo between the A57 and A37, kung ako tatanungin, syempre, I'll go all in sa A57 mga idol kung meron kayo extra budget. Pero kung malaki rin naman na discount nyo, A37, napakaganda ring decision para sa inyo.